Ano nga bang nagdudugtong sa isang ina at kanyang anak? Ang iisang dugo bang nananalaytay sa kanilang katawan? Ang kanilang mga pagkatao? Pero paano kung ang mag-ina ay pinaghiwalay ng tadhana? May pag-asa pa ba silang muling magkita? Paano kaya muling paglalapitin ng tadhana si Doña Martha at ang anak na matagal nang nawalay sa kanya ngayong siya ay na-diagnose ng nasa early stage ng demensya? Ngayong nag-iisa na siya at wala nang ibang gustong magbigay ng sapat na kalinga, paanong muling manunumbalik ang saya sa kanyang buhay? Tungayan natin at tuklasin kung paano muling magkakaroon ng kapayapaan sa puso at isip ang isang matandang nasa dapit hapon na ng kanyang buhay. Narito na naman pong muli ang inyong lingkod na si Mr. Hope at samahan niyo ko sa isa na namang kapanapanabik na pambihirang kwentong buhay na magbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa ating lahat. Maaliwalas ang araw ng linggo sa bayan ng San Ildefonso. Hindi ganun katirik ang araw at hindi rin naman makulimlim. Tamang-tama lang para sa araw ng pasyal na mga magpapamilya. Kung gaano kasaya ang bawat magulang na makapiling ang kanilang mga anak lalo na sa araw na ito, ay kabaliktaran naman ang nararamdaman ng mga matatanda na naninirahan sa balay ni Inay. Isang home for the aged na nangangalaga sa mga may edad na may karamdaman na hindi na kayang alagaan ng kanilang mga anak, lalong-lalo na ng kanilang mga sarili. Ang balay ni Inay ay may hanggang 4 na palapag. Bawat palapag ay may 5 kwarto at 3 nurse na assigned. Sa kabila ng dami ng matandang inaalagaan na may iba't ibang kondisyon, sinisiguro ng bawat nurse na nabibigyan pa rin ng sapat na aruga ang bawat residenteng naninirahan dito, lalong-lalo na ang biyudang si Doña Martha na nasa dapit hapon na ng kanyang buhay. Doña Martha, oras na ho ng pananghalian. Halina kayo para makainom na rin kayo ng gamot. Malumanay na pagtawag ng baguhang babaeng nurse sa matanda. Nakakaisang subo pa lang ang nurse kay Doña Martha nang biglang tinabig nito ang plato ng pagkain na inihanda para sa kanya. Tabang-tabang naman ang ulam nyo. Mas masarap pa akong magluto. Mataray niyang sagot. Si Doña Martha ay may edad 82 na. Para sa ganong edad, malakas pa rin siya kung maituturing. Diagnosed siya ng early stage ng demensya. Isang karamdamang karaniwan sa mga may edad na. Ang mga pangunahing sintomas nito ay ang pagiging makakalimutin, mahirap kausapin, at papalit-palit ng mood. Dahilan kung bakit gano'n na lang siya umasta sa mga nurse na nag-aalaga sa kanya. Sa 2 taong pananatili niya sa balay ni Inay, marami na ring nurse ang nagtangka at nabigong alagaan siya kahit gaano pa kalaki ang pasahod dahil hirap siyang alagaan dala ng kanyang kondisyon. Hindi ko na talaga alam ang gagawin dyan kay Doña Martha. Tinapon ba naman yung pagkain na dala ng kabago-bago nating nurse? Kakaiba talaga siya kumpara sa ibang pasyente natin dito. Saad ni Nurse Sheila na head nurse ng balay ni Inay. Ay, kaya ayokong na-assign dyan eh. Ay naku, malalagas ang hair ko. Kung hindi lang malaki ang savings niya na binabayad ng nagdala sa kanya rito, malamang sa malamang matagal nang pinaalis yung masyonda na yan. Gigil na sagot ni Nurse Bong, ang masayahing Becky na personal na naka-assign sa matanda na paminsan-minsan ay lumalabas din ng kamalditahan. Para sa iba, madaling sabihin na ang isang matandang kagaya ni Doña Martha ay wala nang mahihiling pa. Maganda, milyonarya, at maaaring narating niya na rin ang mga gusto niyang marating sa dami ng perang meron siya. Ngunit katulad lang din ng ibang nakatatanda, marami siyang pinagsisisihan na hindi niya nagawa lalo na noong mga panahong may kakayahan pa siya. Para sa kanya, hindi kailanman matutumbasan ng kahit gaano karami pang salapi na meron siya ang mga bagay na inaasam-asam ng kanyang puso, ang pamilya. Nasa edad 50s pa lang siya nung pumanaw ang asawa niya dahil sa lung cancer, kaya maaga siyang nabiyuda.
Wala na siyang pamilya at mga kamag-anak na pwedeng tawagan bukod sa nagdala sa kanya rito 2 taon na ang nakalipas na itinuring na rin niyang anak. Si Susan, na anak naman ng kanyang matalik na kaibigan na si Presi na ngayon ay naninirahan na sa Amerika. Ma, wag na po matigas ang ulo. Matutuloy ang operasyon nyo sa ayaw o sa gusto nyo. Kahit magpabalik-balik pa yung tumor nyo, hindi ako magsasawang ipagamot kayo. Anak, hindi na kailangan. Matanda na ako. Gagastos ka pa. At isa pa, ayoko ring sayangin mo pa ang pera mo para lang dyan. Mabuti pang ilaan mo na lang ang ibabayad mo dyan sa pag-uwi natin sa Pilipinas. Kahit naman po ipa-surgery ko kayo, may panggastos pa rin tayo. Kaya wag na po kayong makulit. Mahina na ako. Nakailang opera na ako at baka kapag ginawa mo pa yan, yun pang ikamatay ko. Mabuti pang tanggapin na lang natin na may taning na ang buhay ko. Sagutan ng mag-inang Susan at Presi. Naman, Umiiyak na pagsusumamo sa ina. ang gusto ko lang, umuwi tayo sa Pilipinas para magkita na ulit kami ng tita Marta mo. Sige na, pagbigyan mo naman ng hiling ko. Pangungulit ni Presi sa anak. Kung paanong hindi matitiis ng magulang ang kanilang mga anak, ay ganun din ang mga anak sa kanilang magulang. Bilang tanda ng pagmamahal, agad niyang inasikaso ang mga kailangan para matupad ang hiling ni Presi na umuwi sa Pilipinas. Paglapag ng eroplano, kita sa mukha ni Presi ang labis na tuwa. Anak, salamat. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayong nakabalik na tayo dito sa Pilipinas. Matitiis ko po ba kayo? Kung ano magpapasaya sa inyo, yun din ang kasiyahan ko. Huwag kang mag-alala, anak. Sisiguruhin kong hindi sayang ang pagsama mo sa akin dito. Mahal na mahal ko po kayo, ma. Gagawin kong lahat na makakaya ko, mapasaya lang kita. Emosyonal na pag-uusap na mag-ina. Dahil sa pagod dala ng 16 na oras na biyahe mula Amerika hanggang Pilipinas, minabuti na muna ng mag-inang sina Susan at Presi na magpahinga bago dalawin si Martha sa home for the aged na pinagdalhan niya rito. Good night, ma. Magpahinga na po kayo. Bukas na bukas din, dadalawin na po natin si Tita Marta sa San Ildefonso. Malambing na tono ng anak. Kinabukasan ng umaga ay maagang nag-ayos si Presi para sa muling pagkikita nila ng best friend niyang si Martha. Oh, ma. Maaga pa po ah. Maliligo pa lang po ako. Ang aga niyo po yatang nag-prepare. Aba, syempre. Miss na miss ko na yata ang Tita Marta mo. Mahigit 10 taon na rin mula nung huli kaming magkita. Nako, mama. Hindi po halata. O siya, sige, bibilisan ko na rin pong mag-ayos para makapunta na tayo kay Tita Martha. Pagmamadali ni Susan. Habang nasa biyahe patungong San Ildefonso, hindi maitago ang saya sa mukha ni Presi. Sa tagal nilang magkaibigan ni Martha, ngayon na lang ulit niya makukumusta ang kaibigan. Hindi mo iisiping may iniindang sakit dahil sa siglang dulot ng nalalapit na pagkikita ng dalawa. Nang makarating na sila sa bayan ng San Ildefonso, bumalik lahat ng alaala na meron silang magkaibigan lalo na nung mga bata pa sila. Kung tutuusin, para na silang magkapatid. Sabay na lumaki, nag-aral, at bumuo ng kanya-kanyang pamilya. Hindi man magkapatid sa dugo, magkapatid naman sa puso ang naging turingan nila. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nakarating ang mag-ina sa balay ni inay. Bago pumasok, tumungo muna si Susan sa information section upang tanungin kung nasaan ang kwarto ng kanyang tita Martha. Excuse me, ako nga po pala si Susan. Hindi ko alam kung tandaan niyo pa ako pero ako po yung nagdala kay Martha rito. Gusto ko lang po sanang malaman kung saan ang kwarto niya. Nako, kamag-anak niyo pala yung matandang laging nagsusungit sa 3rd floor. Mabuti naman at naisipan niyo pandalawin siya. Ang buong akala namin tuluyan na po siyang inabandona ng pamilya niya kaya lalong lumala yung sakit niya. Alam niyo po bang bago lang ako rito at muntik pa ako mag-resign agad dahil sa ginawa niya? Mabuti na nga lang at nilipat na lang ako rito ni Nurse Sheila. Saad ni Nancy, ang baguhang nurse. Ang totoo niyan, hindi naman namin siya kamag-anak.
Malapit siya sa amin dahil best friend siya ng mama ko. Gusto lang namin siyang dalawin dahil may sakit na rin ang mama ko at ang hiling niya makausap at makasama ulit ang kaibigan niya. Sagot ni Susan. Hoy Iha, ikaw nga magdahan-dahan ka sa pananalita mo sa kaibigan ko ha. May sakit lang siya kaya siya nagsusungit paminsan-minsan. Pero mas kilala ko siya kumpara sa'yo. Naturingan ka pa man ding nurse pero ikaw pang may ganang mangganyan kay Marta. Pinapasahod kayo rito tapos ganyan ang pakikitungo nyo sa mga pasyente. Ang dami-dami mong sinabi eh. Nagtatanong lang naman ng anak ko kung nasa ng kwarto niya. Masungit na sabi ni Presi para ipagtanggol ang kaibigan. Pasensya na po ma'am. Room 3 or 4 po. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Nanginginig na boses ni Nancy. Matapos malaman kung saan ang kwarto ng matanda, dali-daling sumakay ng elevator mag-ina para sorpresahin si Doña Marta. Pagkalabas ng elevator, may narinig silang tinig ng matanda na tila ba nakikipag-away sa iba pang mga nurse. Bintana! 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 Alis kayo rito! Alis kayo rito! Sabi ng nagpupumiglas na matanda. Dahil sa labis na pag-aalala, halos patakbong pinuntahan ni na Susan at Presi ang mga nagkukumpulang nurse. Mawalang galang na po. Anong nangyayari? Tanong ni Susan. Paano kasi itong matandang to sakit sa ulo? Pinagpipilitan ba namang dito ang kwarto niya? Dun nga siya sa kabila. OMG, hindi na kaya ng powers ko. Baka mauna pa ako kaysa sa ibang matandang nandito. Kaloka! Sagot ni Nurse Bong. Martha, sabi ni Presi. Laking gulat ng mga nurse nang malamang meron pa palang kakilala si Martha na malapit sa kanya. Martha, ako ito si Presi. Tanda mo pa ba ako ha? Halika, doon tayo sa kwarto mo. Emosyonal na pagkalma sa kaibigan. Presi, Presi, Presi! Paulit-ulit na sinasabi ni Martha. Mas lalo pang ikinagulat ng mga nurse nang biglang kumalma si Martha nang makilala ang matagal niya ng kaibigan at paulit-ulit na sinasabi ang pangalan nito. Iwan na po muna natin sila. Hayaan natin sila makapag-usap. Hiling ni Susan sa mga nurse na pumipigil sa matanda. Sa araw-araw na nahihirapan ang bawat nurse na nag-aalaga kay Doña Marta sa Home for the Aged, ngayon lang nila nakitang may nakapagpakalma ng ganun sa matanda. Kaya naman minabuti muna nilang bigyan ng oras ang magkaibigan upang muling makapag-usap ang dalawa matapos ang mahabang panahon na hindi sila nagkasama. Kumusta ka na? Alam mo bang mula nang umalis ako papuntang Amerika para magpagamot ay hindi nawala ang konsensya kong iniwan kita? Saad ni Presi habang nakatapat lang sa bintana kasama ng kaibigan. Presi? Aalis ka? Iiwan mo na ako? Huwag mo ko iwan. Sagot ni Martha. Tandang-tanda ni Presi na ito ang huling sinabi ni Martha sa kanya 10 taon na ang nakakaraan nung nagpaalam siyang umalis para ipagamot ang tumor niya sa Amerika. Mabigat man sa kanyang loob, wala siyang ibang nagawa kundi umalis at magpagamot. Mahal na mahal kita, Martha. Ikaw lang ang rason kung bakit bumalik pa ulit ako dito sa Pilipinas kahit nangihina na ako. Ayaw kitang iwan na hindi tayo muling nagkakasama dahil gusto kong magkita pa tayo bago ako tuluyang mawala. Naiiyak na sabi ni Presi. Presi, aalis ka na ulit. Iiwan mo na ako. Huwag mo kong iwan. Naiiyak ding sambit ni Martha. Si Archie, naniniwala akong babalik siya at magkikita pa kayo. Dagdag pa ni Presi. Habang nakadantay si Presi sa balikat ng kaibigan at pinakikinggan ng paulit-ulit nitong mga sinasabi, unti-unti niya nang naramdaman ng kaginhawahan na iiwan niya ang kaibigan na nasa maayos na kalagayan. Hindi nagtagal ay lumabas si Martha na umiiyak mula sa kanyang silid. Presi, Presi, Presi! Umalis na si Presi! Saad ng matanda.
at tuluyan na ngang namaalam ang matalik niyang kaibigan kay Doña Martha. Makalipas ang ilang araw, ay ipinalibing na rin ni Susan ang kanyang ina malapit sa balay ni inay. Nang sa gayon, hindi na mahirapang ibiyahe pa si Martha upang makasama ang kanyang kaibigan hanggang sa huling sandali. Ma, alam kong bago kayo tuluyang umalis ay masaya kayong nakasama niyo si Tita Martha dahil nawala na ang lahat ng bigat na daladala niyo sa dibdib niyo. Masaya ako na natupad ko ang kagustuhan niyo kahit pa alam kong matagal pa bago tayo magkasamang muli. Wala na po kayong dapat isipin, Ma. Mamahalin ko rin po si Tita Martha gaya ng pagmamahal niyo sa kanya. Mahal na mahal ko po kayo, Ma. Naiiyak na sabi ni Susan. Wala nang masasakit pa para sa isang taong nawala ng mahal sa buhay. Mapakaibigan, anak, lalong-lalo na ang pagkawala ng magulang. Ilang araw matapos ang libing ni Presi, ay nilibang ni Susan ang kanyang sarili sa balay ni inay upang mabantayan ang kaibigan ng ina. Isang umaga ng Sabado, muli siyang nagtungo rito upang bisitahin ang kanyang Tita Martha. Paakyat pa lamang patungo sa kwarto ng matanda, ay napatigil siya ng tawagin ni Nurse Sheila. Ma'am Susan, pwede ho ba kayong makausap? Oo naman, Nurse Sheila, hindi ba? Anong gusto mong pag-usapan? Una sa lahat, nakikiramay ako sa pagkawala ng mama nyo. Sigurado akong nasa mabuti na siyang kalagayan ngayon. Sa sandaling nakita ko siya, nakita ko kung gaano niya pinahahalagahan ng mga taong nakapaligid sa kanya, lalong-lalo na si Doña Martha. Kahit pa matagal silang nagkalayo, parang kahapon lang ang lahat. Salamat. Tulad nga ng sinabi mo, naniniwala ako na masayang-masaya na ang Mama Presi ko nasaan man siya ngayon. Napakabuti ng puso niya, kaya bilang kapalit, hindi ko hahayaang mapunta lang sa wala ang mga isinakripisyo ng mama ko. Kaya rin ako nandito dahil gusto ko sanang dalawin si Tita Martha para makapagpaalam ako bago bumalik sa US. Pero matanong ko lang, kumusta ba ang lagay niya mula nung dinala ko siya rito? Kahit na sino naman pong nagtatrabaho sa isang home for the aged, hindi sasabihing madali lang ang lahat. Parte po ng trabaho namin ang hirap, pagod, at pagpapasensya para sa mga pasyente namin. Dahil yun din naman po ang gusto ng boss namin para sa kanila. Si Doña Martha, aaminin ko na sa lahat ng matandang kasama namin dito, siya ang pinakamahirap alagaan. Pero marami rin akong natutunan mula sa 2 taong pag-aalaga namin sa kanya. Gaya na lang ng sulitin natin ang lahat ng oras na meron tayo habang kaya pa natin dahil hindi naman natin hawak ang bukas. Yung demensya ni Doña Martha, hindi madali yung ganong karamdaman para sa tulad niyang matanda na. Walang pamilyang matatakbuhan at byuda pa. Yung ibang kapareho niya, hindi ko masasabing swerte sila. Pero mas napapadali yung pag-inda nila sa sakit nila dahil meron silang masasandalan. Oo nga medyo nag-guilty rin ako nung kinailangan kong umalis noon at iwan si Tita Martha rito. Wala akong magawa dahil kailangan kong sumunod kay Mama sa Amerika para tulungan siya sa pagpapagamot niya. Ay, wala pong problema yun. Masaya kami na kahit papano, napahaba pa yung mga panahong magkasama kayo ng mama nyo. Mahinahong pag-uusap ni na Susan at Nurse Sheila. Ilang sandali pa, umakyat na si Susan upang bisitahin si Doña Martha. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto, nakita niya ang matanda na tahimik na nakadungaw sa bintana ng kwarto nito. Tita Martha, si Susan po ito. Natatandaan niyo pa po ba ako? Tanong ni Susan. Susan? Tawagin mo na ang mama mo. Sabihin mo aalis na kami at matagal pa ang biyahe namin. Nalilitong saad ni Martha. Nako tita, mahabang kwento po. Pero sigurado akong matutuwa kayo kapag nalaman yung nasa mabuting kalagayan na ang kaibigan nyo. Tumatawang sagot ni Susan. Habang pinagmamasdan ng kanyang Tita Martha,
Napaisip si Susan kung nasaan na kaya ang ibang kamag-anak nito. Noong bata pa kasi siya, tanda niya na meron siyang batang kalaro na lagi ring kasama ng matanda na ang hinala niya, anak ito ni Doña Martha. Ngunit hindi niya alam kung nasa na ito ngayon. Simula kasi nang lumipat sila ng bahay ng Mama Presi niya nung nagdadalaga siya, ang tanging balita lang na alam niya tungkol sa kanyang Tita Martha ay naaksidente ito na siyang nakaapekto rin sa memorya ng matanda at nagdulot ng kanyang pagkabyuda. Hindi maitago ang lungkot sa mga mata ni Susan lalo pat ilang araw na lang ay babalik na siya papuntang Amerika. Bilang napalapit at itinuring niya na ring pangalawang nanay ni Doña Martha, mahirap sa kanyang umalis nang hindi nasisiguro kung may tututok at mag-aalaga ba sa matanda gaya nung kung paano niya ito inalagaan noong mga nakaraang araw. Kahit pa mahirap para sa kanya, ay nagpaalam na siya sa kanyang Tita Martha. Tita, mukhang huling bisita ko na po ngayon kasi babalik na po ako sa Amerika para ituloy ang business namin ni Mama. Gusto ko lang pong maayos na makapagpaalam bilang naging parang nanay ko na rin kayo nung naunang umalis si Mama noon. Maraming salamat po sa lahat. Nang makapagpaalam na sa kanyang Tita Martha, naganda na si Susan upang umalis. Ngunit bago pa makalabas ng pintuan, ay narinig niya si Nurse Bong at ang janitor sa labas ng kwarto na nag-uusap tungkol sa matanda. Nurse Bong, balita ko aalis na raw yung anak ni Doña Martha at babalik na ulit sa Amerika. Naku, iiwan na naman sa atin yung matanda na yan. Matapos i-baby at i-spoil, iiwan din pala. Pagkatapos tayo na naman ang mahihirapan para amuhin siya? Buti ba kung may extra pasahod tayo natatanggap dahil sa extra challenge at pahirap na dala ng matandang byuda na yan eh. Grabe ka naman. Mukha namang mas naging madali nang mapasunod si Doña Martha dahil na rin sa tulong ni Ma'am Susan. Pero kung hindi pa rin, sana ilipat na lang siya ng ibang home for the aged dahil hindi na makakatulong dito lalo sa ibang pasyente kung magiging pabigat lang siya. Mungkahi ng janitor. Ay dapat lang na hindi na siya maging pabigat dito, no? Dahil kung hindi, nako, sisiguraduhin kung ako mismo ang kakaladkad sa matandang yan papuntang labas at wala akong pakialam kahit mategi pa siya na maaga. Siguro naman sapat na yung 2 taong pagtitiis namin ng mga nurse sa ugali niya, no? Pagbabanta ni Nurse Bong. Dahil sa kanyang narinig, nagdalawang isip si Susan na umalis nang maalala niya ang pinangako sa ina. Kung kasama pa niya ang kanyang Mama Presi, hindi nito gugustuhin makitang inaapi ang matalik niyang kaibigan. Kaya naman napag-isip-isip niyang wag na munang ituloy ang flight papuntang Amerika dahil hindi rin siya mapapanatag kung hindi naman niya mapagkakatiwalaan ang mga taong pag-iiwanan niya kay Doña Martha. Minabuti na lamang muna niyang manatili pa sa Pilipinas hanggang sa makahanap na ng personal nurse o kahit kamag-anak na maaaring tumutok sa matanda. Mula pagkabata, nasanay na si Susan na may kinalakhang 2 nanay dahil sa magandang samahan na nabuo ng kanyang Mama Presi at Tita Martha. Hindi niya man namana sa kanyang ina ang pagiging prangka at matapang nito, siniguro naman ni Susan na hindi niya pababayaan si Doña Martha kahit na anong mangyari. Lalo pa ngayon na mas kailangan nito ng dagdag aruga dahil sa kanyang kalagayan. Matapos marinig ang naging usapan ni Nurse Bong kasama ang janitor, napagpasya na ni Susan na maghanap ng matitirahan malapit sa balay ni Inay upang hindi malayo kay Doña Martha. Laking tulong naman ni Nurse Sheila dahil may kakilala itong landlady na halos katapat lang ng home for the aged na tinutuluyan ng matanda. Ma'am Susan, sigurado na ba kayo sa desisyon nyo? Tanong ni Nurse Sheila. Nurse Sheila, kayo pala. Oo naman. Ang totoo nga niyan, naghahanap kasi ako ng kahit bed spacer o basta komportabling marerentahan habang pansamantala ako nakatira rito. Nagtanong na rin ako sa ibang bayan kaso punuan lahat ng pwedeng marentahan. Yung iba namang napagtanungan ko, napakalayo kaya hindi ko na rin tiningnan. Nako, ganun talaga dahil medyo tago itong pwesto ng balay ni Inay kaya rin medyo malalayo na yung mga bakanting marerentahan.
Pero kung gusto nyo, pwede ko naman tanungin yung kakilala kong landlady na malapit lang dito. Malaking bagay yan para sa akin. Salamat, Nurse Sheila, ha. Medyo marami na rin kasi ako iniisip nitong mga nakaraang araw. Lalo pa dahil sa mga narinig ko. Narinig? Anong ibig nyo sabihin? Alam niyo naman siguro na desidido na akong umalis para pumuntang Amerika. Pero nung nakaraang punta ko para magpaalam kay Tita Martha, narinig ko Agad namang napatigil si Susan sa pagsasalita nang putulin ni Nurse Bong ang pag-uusap nila. Tila hindi ito mapakali dahil sa takot na mapagalitan ni Nurse Sheila. Nurse Sheila, naku, nandiyan ka lang pala. Halika kayo sa taas dahil naghihintay na yung mga kapwa nating nurse para sa meeting. Kontra nito. Ganun ba? Sige. Ma'am Susan, babalitaan ko na lang kayo agad kapag sumagot na yung kakilala ko, ha? Pagmamagandang loob ng head nurse. Sige, mukhang importante yan. Salamat ulit sa tulong nyo, Nurse Sheila. Pasasalamat ni Susan. Hindi nagtagal, nakausap na rin ni Susan si Aling Vilma na siyang may-ari ng paupahan na inirefer sa kanya ni Nurse Sheila. Magandang pwesto dahil halos katabi lang ng Home for the Aged ang nasabing lugar. Bonus pa rito ay tanaw ang nasabing bahay mula sa kwarto ng matanda kung kaya't hindi na mag-aalala si Susan kay Doña Martha tuwing uuwi siya sa gabi. Dahil batid naman ito na walang ibang gagawin ng matanda kundi ang dumungaw lang sa bintana. Magandang umaga po. Ako po yung naghahanap ng marerentahan na kasama ni Nurse Sheila. Ikaw pala yun. Halika, tuloy ka. Sakto lang ang lawak nito para sa'yo. May isang kwarto at banyo dun sa dulo. May kama at lutuan na rin. Ikaw na lang ang bahalang bumili ng ibang gamit, ha? At siya nga pala, medyo maingay lang dyan sa kapitbahay tuwing hapon dahil naglalaro ng basketball ang apo ni Mang Joe kasama ang mga barkada niya. Wala naman pong problema sa akin yon. Wala rin naman ako ng ganong oras dahil binabantayan ko yung tita ko na nandyan ho sa balay ni Inay. Ganun ba? Malapit lang pala siya rito dahil tanaw ang building na yan mula rito eh. Sambit ni Aling Vilma. Opo nga, kaya kampante na rin ako na dito mangupahan dahil tanaw na tanaw ko ang bintana ng tita ko. Mukhang safe naman dito at hindi na ako mahihirapang bumiyahe ng pagkalayo-layo para lang bisitahin siya. Ay, mabuti kung ganun. O sige iha, sabihan mo lang ako kung kailan mo balak maglipat at kung kailangan mo ng tulong magbuhat ng mga gamit. Nandiyan naman ang mga trabahador ko sa tindahan. Salamat po, Aling Vilma. Iaabot ko na lang po ang bayad sa araw ng paglipat ko. Sa araw ng paglilipat ay hindi nga nahirapan si Susan dahil tinulungan siya ng mga trabahador ni Aling Vilma sa pagbubuhat ng mga gamit niya na hindi rin naman ganun karami. Lalo pat alam niyang hindi naman siya magtatagal kung makakahanap siya kaagad ng personal nurse para sa kanyang tita Martha. Maliit man ang lilipatan, walang halong pagrereklamong tinanggap ni Susan ang panuluyan na yun dahil ang mahalaga naman para sa kanya, mas mabilis niyang mapupuntahan ang kanyang tita Martha kahit kailan niya gusto. Lalong-lalo na kung mag-trigger na naman ang sakit nito. Aling Vilma, salamat po dahil pumayag kayong makalipat ako rito sa lalong madaling panahon at pinadala niyo pa ako ng mga trabahador niyo para tulungan ako sa pagpasok ng mga gamit. Ay, walang anuman iha. Basta kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiya magsabi ha. Tawagin mo lang ang isa sa mga trabahador ko. Nandyan lang naman ako lagi sa tindahan ko. Sige po, salamat po ulit. Hindi na sinayang ni Susan ang bawat araw na nagdaan para makahanap ng personal nurse na mag-aalaga kay Doña Martha para tuluyan na itong makawala sa kamay ng malulupit na nurse na hindi ginagawa ng tama ang kanilang trabaho gaya ni Nurse Bong at Nurse Nancy. Lahat ng paraang maiisip ni Susan ay sinubukan niya. Pumunta sa iba't ibang ospital, gamitin ang kanyang koneksyon at maghanap sa internet. Marami namang interesado lalo na sa tuwing malalaman nila na malaki ang ibabayad sa kanila. Yun nga lang, biglang umaatras dahil sa kondisyon ng matanda. Lumilipas ang araw at mukhang pinanghihinaan na ng loob si Susan dahil walang kahit na sinong gustong tanggapin ang trabaho. Nang muling makabalik sa balay ni Inay,
Pinagbigay alam niya agad ito kay Nurse Sheila dahil nagbabaka sakaling matulungan siya nito. Ma'am Susan, mukhang problemado po yata kayo. Kung alam mo lang, Nurse Sheila, ang hirap kasing maghanap ng personal nurse para kay Tita Martha. Halos walang tumatanggap. Tinaasan ko na nga yung bayad pero wala pa rin. Kumpara sa US, kakaunti lang ang mga home for the aged dito sa Pilipinas gawa ng hindi naman ito laganap sa tradisyon natin mga Pilipino. Sanay kasi tayo na kahit hanggang sa pagtanda, tayo lang din ang nag-aalaga sa ating mga magulang bilang pagtanaw ng utang na loob sa ilang taong pag-aalaga at pagmamahal nila sa atin. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Susan. Sigurado akong may tatanggap din ng trabahong yan. Konting hintay lang. Pero bukod sa nurse, isa pang inaalala ko ay kung meron pa kayang kamag-anak si Tita Martha na nakakakilala sa kanya. Iyan din ang ipinagtataka ko. Pero hindi ba kayo ang nagdala sa kanya rito? At nabanggit nyo rin na parang pangalawang nanay nyo na si Doña Martha? Wala ba kayong matandaan na mga kamag-anak niya na matatawagan? Bata pa kasi ako nung huling beses na makalaro ko ang anak ni Tita Martha. Halos hindi na rin malinaw sa utak ko yon. Ang kabuuan lang ng kwentong alam ko mula kay Mama nung lumipat kami sa Maynila. Na-involve si Tita Martha sa isang accident na nagdulot na maagang pagkamatay ng asawa niya. Ano namang balita sa anak niya? Iyon lang ang hindi ko alam. Bali-balita raw kasi na hindi na mahanap ng mga pulis ang bangkay ng anak niya eh. Ang hinihinala nila, baka raw nahulog na yung anak niya sa ilog gawa ng malakas na impact ng pagkakatama ng sasakyan sa tulay. Naku, malaking trahedya naman pala talaga ang pinagdaanan ni Doña Martha. Kaya naman mahalaga rin na wag natin basta-basta husgahan ng isang tao, lalo na kung hindi naman natin alam ang buong storya nila. Nung dinala niyo siya rito, sinubukan din namin maghanap ng iba pang contact person na maaaring konektado sa kanya. Pero wala namang kaming napala. Ang kwento lang ng ibang nurse, sa tuwing nagtitrigger ang sakit niya, madalas niyang binabanggit ang tungkol sa anak niya. Habang nag-uusap ang dalawa ay tumawag si Nurse Nancy mula sa kwarto ni Doña Martha at sinabing nagwawala na naman ang matanda. Matapos marinig ito, dali-daling umakyat si Nurse Sheila at Susan sa kwarto nito para tulungan ang nurse. Pag-akyat ng dalawa, naabutan nila ang matanda na nag-iiyak at paulit-ulit na sinasabi ang salitang anak. Napansin ni Susan na simula nung muling itapat si Doña Martha sa bintana, ay biglang tumigil ito sa pag-iyak na lalo pa niyang ipinagtaka. Sa tingin ko, kumakalma si Tita Martha tuwing nakatingin siya sa bintana dahil naaalala niya ang anak niya. Saad ni Susan. Opo, ma'am. Napapansin din namin na tuwing nakikita niya naglalaro ng basketball yung mga binatilyo dyan sa tapat, biglang nawawala ang topak niya. Sagot ni Nurse Nancy. Nako si Madam talaga. Baka naman bet niya lang ang mga boys kaya nawawala ang stress niya. Sa bagay, hindi ko siya masisisi. Kahit naman ako kung malapit na ako umakyat ng heaven, magsa-sightseeing din ako. Feeling ko talaga, nagpapanggap lang siyang may sakit para magpapansin. Biro ni Nurse Bong. Hindi nagustuhan ni Susan ang tabas ng dila ni Nurse Bong, lalo pat alam nito na hindi naman kayang depensa ni Doña Martha ang kanyang sarili. Nurse Bong, alam kong hindi madali ang trabaho niyo dahil marami kayong inaalagaan dito. Pero hindi rin naman dahilan yun para pagsalitaan nyo ng ganyan si Tita Martha. Hindi ba dapat mas lawakan nyo pa yung pag-intindi nyo dahil sa kondisyon niya? Anong klaseng nurse kayo? Excuse me, mahigit 1 dekada na akong nurse at para sabihin ko sa'yo, sa lahat ng nahandle namin, yang matandan lang yan ang pinaka nagbigay ng sakit ng ulo sa akin, no? At bakit kung makapagsalita ka, akala mo naman ikaw ang nagbabayad sa amin? Hindi ba kinukuha mo lang din naman yun sa savings niya? If I know, sumisip-sip ka lang sa matandang yan para kapag tuluyang nategi, sa'yo mapunta lahat ng kayamanan niya. Che, mawalang galang na rin sa'yo. Pero kailanman hindi dumaan yan sa isip ko. Parang pangalawang nanay ko na si Tita Martha, kaya pwede ba, wag mo kong akusahan. Dahil kung meron mang totoong nagmamalasakit sa kanya rito, ako yun. Ah, ganun ba? Kaya pala iniwan mo siya rito 2 years ago para magpakasasa sa ibang bansa. Well, bakit ba nagsasayang pa ako ng laway sa'yo? Kitang-kita naman na may pinagmanahan ka.
Hindi rin ako magtataka kung bakit kinarma yung bruha mong nanay dahil parehong-pareho kayo ng ugali. Ang panlalait mo sa akin, matitiis ko pa. Pero para ganyanin mo ang Mama Presi kung kamamatay lang, sumusobra ka na. Siguraduhin mo lang na ganyan kakatapang sa oras na maalis ka rito. Simula ngayon, hindi ko na kailangan ng tulong ng kahit sino pa para mag-alaga kay Tita Martha. Lalo na kung kagaya mo lang din naman ang magbabantay sa kanya. Abat, Bruhilda? Gulat na gulat ang mga tao doon nang marinig ang bangayan ng dalawa. Tila nagkainitan sina Susan at Nurse Bong dahil sa inasal ng nurse kay Doña Martha. Gustuhin man ni Susan na palampasin na lang, hindi niya naman matiis makitang inaapi ang kanyang Tita Martha nang walang kalaban-laban. Dahil dito, nagdesisyon si Susan na siya na muna ang tumayong pansamantalang personal nurse ni Doña Martha dahil mas panatag siya. Nang sa gayon, mawala na rin ang pag-aalala niya na baka maltratuhin at pagsalitaan na naman ng masama ito ng mga tauhan sa balay ni Inay. Matapos marinig ang tungkol sa naging away ni na Susan at Nurse Bong, agad namang pinagsabihan ni Nurse Sheila ang nasabing nurse. Nurse Bong, sa tingin ko dapat kang humingi ng tawad kay Ma'am Susan. Dahil hindi tamang sinabi mo lalong-lalo na sumagot ka pa sa kanya. Tandaan mo, sila pa rin ang nagbabayad sa atin. At kung hindi dahil sa kanila, wala tayo rito. Nurse Sheila, pati ba naman ikaw? Akala ko pa naman naiintindihan mo ko. Pero katulad ka lang din pala nila. Yang Susan na yan, nagbabait-baitan lang yan. Para makamkam niya na yung yaman ng Doña Martha na yan. Masyado kasi siyang sipsip. Mahirap man sa kanyang kalooban, napagpasyahan ni Nurse Sheila na isuspindi muna sa trabaho si Nurse Bong ng ilang araw para mabigyan ito ng leksyon at hindi na umulit pa. Ano? Tama bang narinig ko na sinususpindi mo ako sa trabaho? Oo, sa tingin ko gamitin mo na lang muna ang mga araw na yon para mag-reflect mula sa nangyari. Iniiwasan lang din kasi natin na maulit ang ganitong klase ng insidente sa iba pang mga inaalagaan natin dito. Ayaw naman nating madumihan ang pangalan ng Home for the Aged na ito dahil lang sa nangyaring ito. Hindi ko ito matatanggap. Sisiguruhin kung may araw din yung Susan na yan, lalo na ang matanda na yan sa akin. Humanda kayo pagbalik ko! Galit na galit man si Nurse Bong ay wala siyang nagawa kundi sundin ang sinabi ni Nurse Sheila. Agad siyang nag-impake ng mga gamit para pansamantala munang umuwi sa kanyang probinsya. Prioridad ng balay ni Inay ang kapakanan ng bawat senior na naninirahan doon, kaya hindi niya hahayaan na may makasira ng reputasyon nito matapos ang ilang taong pagsasakripisyo ng mga nurse pati na rin ng may-ari nito. Kung iisipin, hindi madali ang pinagdaanan ni Doña Martha sa mga nagdaang taon ng kanyang buhay. Mula sa pagkawalay sa kanyang kaibigan, pagkamatay ng asawa, at pagkawala ng anak ay tila wala namang masasakit pa para sa isang babae na simple lang naman ang pangarap. At yun ay ang makasama ang kanyang pamilya at makita silang malusog, ligtas sa kapahamakan at higit sa lahat ay masaya. Naikwento kay Susan ng kanyang inang si Presi na nung mangyari daw ang aksidenteng yon kina Doña Martha ay ninais na nitong wakasan ang kanyang buhay. Mabuti na lang at nandyan ang kanyang kaibigan na si Presi upang kumbinsihin siya na huwag gawin ang napakabigat na bagay na yon. At sinabihan pa nito ang kaibigan na handa siyang tumulong at sumuporta sa kahit na anong bigat ng loob na meron siya. Kahit pa nag-alok ang matalik niyang kaibigan ay pinili ni Martha na magpakalayo-layo dahil ayaw niyang maging pabigat at magkaroon ng utang na loob mula sa kahit kanino. Kaya kahit na mahirap ay pinilit niya ang kanyang sarili na bumangon sa araw-araw kasabay ng pangungulila sa kanyang mag-ama. Gustuhin mang tulungan ng kanyang kaibigan ay hindi nito nagawa dahil nawala na rin ang kontak nila sa isa't isa mula nang piliin itong mag-focus sa pagtayo ng mga negosyo upang gawing libangan kaysa magmukmok dahil sa matinding dagok ng kanyang buhay. Matapos ang aksidenteng naganap sa kanilang pamilya, nilunod ni Doña Martha ang kanyang sarili sa trabaho para makalimutan ang sakit na dinulot ng pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. Umabot pa sa puntong nawala na siya ng oras para sa personal niyang buhay at tinigilan na rin niya ang pag-attend sa kanyang physical therapy dahil sa kagustuhang burahin ang hindi magandang alaala sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang taong paghihirap, nagbunga na rin ang mga sakripisyong ginawa ni Doña Martha.
Napalago niya ang lupa ng sakahan na pinamana sa kanya ng kanyang ama nung bata pa siya hanggang sa nakapagpatayo na rin siya ng iba't ibang negosyo. Pinaayos din niya ang tulay kung saan sila na-aksidente ng kanyang mag-ama bilang pag-alala sa kanilang pamilya. Naisip ng matanda na baliwala na rin naman ang mga ari-arian at patong-patong na salapi niya kung wala na rin naman sa mundo ang kanyang mag-ama. Simula noon ay hindi na rin binalak ni Doña Martha na muling magpakasal o bumuo ng bagong pamilya dahil sa trauma na baka maulit lang ang mga naranasan niya. Pinili niyang magpakaabala sa trabaho sa loob ng maraming taon hanggang sa tuluyan na nga siyang tinamaan ng sakit niyang demensya. Sabay-sabay man ang bawat problemang dumating, tiniyak ni Susan na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa Tita Martha at Mama Presi niya. Simula nang mabalita ang may demensya ang kanyang Tita Martha, bukas palad nilang muling tinanggap ito sa kanilang tahanan kahit pa matagal-tagal silang hindi nagkasama-sama, gawa ng pinili ni Doña Martha na magpakalayo-layo sa buhay. Inalagaan ng mag-inang Presi at Susan si Martha hanggang sa natuklasan ni Presi na kinakailangan niyang magpa-surgery dahil sa brain tumor na natagpuan sa kanya ng mga doktor. Naunang umalis si Presi kay Susan papuntang US at nakituloy sa kanilang mga kamag-anak doon. Naging maayos naman ang lagay niya matapos ang unang surgery kaya hindi niya na rin pinasunod si Susan upang mas matutukan nito ang pag-aalaga sa kanyang Tita Martha. Sa kasamaang palad, matapos ang 8 taon ay may nakita na namang tumor sa ulo ni Presi na nagtulak sa kanyang anak na pumunta na ng Amerika upang alagaan ang kanyang ina na nag-aagaw buhay na rin. Naging successful pa ulit ang surgery ni Presi sa pangalawang pagkakataon hanggang sa bumalik na naman ito ng 3 beses. Bata pa ako noon kaya hindi ko na masyadong maalala. Pero ilang taon ding nagstay sa amin si Tita Martha. Nung nakagraduate na ako, kinailangan ni Mamang pumunta sa US para magpagamot. Pag alis niya, pinagsabay ko ang pagtatrabaho sa pag-aalaga kay Tita Martha. Pero hindi nagtagal, kinailangan ko na ring sumunod sa Amerika para alagaan naman ang mama ko dahil sa brain tumor niya. Sinubukan ko namang maghanap ng kamag-anak ko kahit na sinong kapamilya na pwede kong mapag-iwanan sa kanya. Pero wala talaga kaya napilitan akong dali na siya rito. Kwento pa ni Susan kay Nurse Sheila. Parte ng buhay ang dumaan sa iba't ibang hamon na magtuturo sa atin ng magandang aral at mas lalong patatagin ang ating mga sarili. Tulad ni Doña Martha, ilang pawis at luha rin ang pumatak para marating niya ang kanyang mga pangarap. Marami rin siyang isinakripisyo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, paano nga niya matatamo ang tunay na kasiyahang hangad ng kanyang puso? Naging maganda ang takbo ng bawat araw simula nang mag-volunteer si Susan na maging personal nurse ni Doña Martha. Mas bihira na lang itong magwala dahil sapat ang arugang na ipaparamdam sa kanya ni Susan. Panibagong araw sa Home for the Aged na balay ni Inay, tila hindi inasahan ng mga nurse at tauhan doon ang pagdating ng isang mahalagang tao na siyang dahilan kung bakit maganda ang pagpapatakbo rito at napapanatili ang magandang imahe at pagtrato sa kanilang mga residente. Lolo, halina po kayo at kailangan nyo na pong bumalik sa kwarto nyo. Bukas na lang po tayo ulit maglibot dito sa garden. Sabi ni Nurse Nancy sa isang matanda. Mamaya na lang iha. Gusto ko pang manatili rito dahil presko. Maganda ang tanawin at masayang pagmasda ng mga puno. Sagot ng lolo. Pero kailangan nyo na pong bumalik dahil may oras po ang pag-inom nyo ng gamot. Isa pa, marami pa po kong aasikasuhin. Pagpupumilit ni Nurse Nancy. Hindi nagtagal, dumating naman si Susan na kasama si Doña Martha para magpahinga rin. Narinig niya ang usapan ng nurse at matanda, kaya nagmagandang loob na siya. Nurse Nancy, sige na, gawin niyo na yung kailangan niyong gawin. Ako na lang ang mag-aakyat kay Lolo pag akyat namin ni Tita Martha mamaya. Ganun po ba? Sige, salamat po. Ma'am Susan, gusto ko lang po ulit humingi ng tawad sa inyo. Para saan? Hindi ko naman po alam na may sakit ang mama nyo nung unang dating nyo rito. Na-stress patuloy siya at nagsisigaw. Nag-guilty po talaga ako nung nalaman kong namatay rin siya nung araw din na yun. Halos wala na po akong mukhang maiharap dahil sa mga nasabi ko. Nakikiramay po ako sa inyo.
Huwag mo nang alalahanin yon. Sigurado akong napatawad ka na ni Mama sa mga nagawa at nasabi mo. Sana lang huwag mo nang ulitin. May nakakakita man o wala, hindi pa rin tama na pagsalitaan natin ang hindi magandang mga matatanda. Lalo na nurse ka pa, kaya dapat mas lawakan mo ang pag-intindi sa mga taong nakapaligid sa'yo. Pangaral ni Susan. Natakot lang po talaga akong matulad kay Nurse Bong. Pero sinisiguro ko po sa inyo na magbabago na ako at hindi ko na uulitin ang mga nagawa ko. Sige po, mauna na ako. Mapuso ang naging usapan ng dalawa dahil sa pagiging mapagkumbaba ni Nurse Nancy at mapagpatawad ni Susan. Maya-maya pa, habang binabantayan ni Susan ang lolo at si Doña Martha na tahimik na nagmamasid sa garden, nabigla siya dahil nagkakagulo ang mga nurse nang may dumating na isang sasakyan sa tapat ng Home for the Aged. Hindi ordinaryo ang sasakyang ito. Makintab at mukha namang may kaya ang nagmamay-ari dito. Alam ni Susan dahil pamilyar siya sa mga ganitong uri ng sasakyan. Kuya, ano pong nangyayari? Tanong nito sa janitor. Naku ma'am, kararating lang kasi ng may-ari nitong balay ni inay. Ubod na ng bait, ubod pa ng yaman at kagwapuhan. Pero lamang-lamang siya ng 3,000 sa akin, di ba ma'am? Biro ng janitor. Gaya ng sinabi ng janitor, saktong-sakto nga ang mga magandang katangian na ito sa may-ari ng Home for the Aged na nagngangalang si Art na mga nasa 50 na rin ang edad. Bukod sa pagiging gwapo at mayaman, nagtataglay din ito ng mga magandang katangian. Bihira lang umuwi ito sa Pilipinas dahil nakabase na sa Singapore. Wala rin namang uuwian dahil matandang binata lang si Art. Ganun pa man, hindi niya naman kinakalimutang bisitahin ang Home for the Aged kada 3 taon dahil napalapit na rin siya sa mga nurse, staff at lalong-lalo na sa mga residente nito. Bukod sa Home for the Aged, tumutulong din si Ark sa iba't ibang charity at foundation dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Mula pagkabata, may malasakit na si Ark mapabata, matanda, o kahit na sinong nangangailangan ng tulong dahil yun ang turo sa kanya ng mga itinuring niyang magulang na kamamatay lang 5 taon nang nakakaraan. Napunta ang lahat ng yaman nila sa pangalan niya at bilang pagtanaw ng utang na loob sa magulang, hindi naman siya nabigong ilaan ang mga ito sa tama upang makatulong sa iba. Pagdating ni Ark ay agad naman siyang sinalubong ng mga nurse bilang paggalang sa kanya. Sir Ark, mabuti po nakabalik kayo. Akala namin nakalimutan niyo na kami rito. Tanong ng head nurse. Ano ka ba, Nurse Sheila? Kayo pa ba? Siyempre hindi ko kayo makakalimutan. Meron kasi akong business meeting dito kaya naisipan ko na ring dumaan para naman makabisita. Ayaw nyo ba? Pabirong sagot ni Ark. Hindi naman sir. Nagulat nga kami dahil hindi namin in-expect at hindi rin kami nakapaghanda. Pero masayang-masaya kaming nakabalik na kayo ulit. Siguradong matutuwa na naman ang mga senior pag nakita nila kayo. Excited na rin ako makita sila. Kumusta pala ang pagpapatakbo nyo rito? May problema naman ba? Wala naman sir. Ayos na ayos kaming lahat dito. Hindi naman mahirap lalo na kung nagtutulungan. Mas lalo pang gumaan dahil sa tulong dito sa amin ni Ma'am Susan. Susan? Opo, anak siya ng best friend ng isa nating senior, si Doña Martha. May 2 taon na rin po natin siyang residente. Nakakatuwa naman kung ganon. Sabi ni Ark na tila natuwa nang marinig ang pangalang yon. Nagmamadaling tumuloy sa loob si Ark dahil sa biyahe pa lang ramdam niya nang naiihi na siya. Kaya naman agad siyang nagpunta ng CR. Ilang sandali lang paglabas niya, laking gulat niya nang may nakita siyang bagong mukha na tila pamilyar sa kanya. Dahil sa labis na kuryosidad, hindi na siya nagdalawang isip at agad niya itong nilapitan. Miss, bago ka lang ba rito? Naku hindi. Ako yung nag-aalaga sa tita kong residente rin dito. Nice to meet you, Susan. Teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Nabanggit ka kasi sa akin agad ni Nurse Sheila pagdating ko kanina. Kilala mo rin pala si Nurse Sheila. Ikaw pala, anong pangalan mo at anong ginagawa mo rito? Ako nga pala si Ark. Ang totoo niyan, ngayon na lang din ako ulit nakabisita rito.
Pero sa maniwala ka't sa hindi, ako ang may-ari nitong balay ni Inday. Kitang-kita sa mukha ni Susan ang labis na pagkahiya nang malaman niyang yun pala si Art na may-ari na sinasabi ng mga tauhan sa Home for the Aged. Nako sir, kayo pala yung pinagkakaguluhan nila nung nakaraan. Pasensya na, hindi ko alam. Ano ka ba? Wala yun. At huwag mo na rin akong tawaging sir. Mukha namang magkaedad lang din tayo. Nakangiting sambit ni Ark. Madali silang nagkapalagayan ng loob. Susan, nabalitaan kong nag-volunteer ka raw maging personal nurse nung isa sa mga senior dito. Malaking bagay yan para dito sa Home for the Aged at para na rin sa kapakanan nila. Wala yon. Parang nanay na rin ang turing ko sa tita ko. Mag-best friend sila ng mama ko. Nangako rin ako sa kanyang aalagaan ko ang tita ko dahil alam kong yun na magpapasaya sa kanya. Ang totoo nga niyan, hindi ko naman talaga balak magtagal dito. Naawa lang kasi ako sa tita ko dahil malala ang kondisyon niya tapos wala pang personal nurse na tumatanggap sa kanya. Sigurado akong masaya ang mama mo na hindi mo pinabayaan ang tita mo. Tama lang ang naging desisyon mong wag nang umalis. Nakikita ko nga ang sarili ko sa iyo eh. Hanga ako sa pagmamahal mo sa mama at tita mo. Pati na rin sa ibang senior dito. Iilan na lang ang isinasakripisyo ang buhay niya para alagaan ng matatanda. Lalo na kung hindi naman niya kadugo. Humanga ng todo si Art dahil sa pagmamalasakit ni Susan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Gaya kasi nito, malapit din ang puso niya lalong-lalo na sa matatanda dahil lumaki siyang punong-puno ng pagmamahal ng kanyang mga magulang pati na rin ng lolo't lola. Dahil doon ay napadalas na ang pagbisita ni Ark sa pagmamay-ari niyang Home for the Aged na balay ni Inay. Alam mo ba, isa rin sa mga rason kung bakit ko itinayo ito dahil sa papa at lolo't lola ko. Simula kasi nang ampunin nila ako, never kong naramdaman na sampid lang ako sa pamilya namin. Winelcome, dinamitan, pinakain at pinalaki nila ako bilang isang mabuting tao. Kaya rin siguro sobra-sobra na lang ang pagmamahal ko sa mga matatanda. Ayoko kasing masayang ang pinaghirapan nila kung gagamitin ko lang ang lahat ng ito sa masama. Isang malaking revelasyon kay Susan nang malaman ng mga sinabi ni Ark. Pero hindi naman naging hadlang ito para mas lalo pa niyang hangaan ang kaibigan. Kung okay lang malaman, wala ka bang kapatid? Tanong ni Susan. Wala eh. Mag-isa lang kasi ako nung nakilala nila ako nung bata pa ako. Ibinigay daw kasi ako sa kanila ng isang matanda na dating nagtrabaho sa negosyo nila. Ang sabi, natagpuan daw ako malapit sa ilog. Hindi rin naman sila nagkaanak kaya hindi na nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng kapatid. Para sa kanila, biyaya raw ako ng Diyos dahil pinagtagpo kami para tratuhin at mahalin ang isa't isa na parang tunay na pamilya. Maagang namulat si Ark sa realidad dahil sa mga naging karanasan niya. Ganun pa man, hindi ito naging rason para siya ay magrebelde at maging pariwara sa buhay. Ginamit niya ang lahat ng naranasan upang mas maging matatag at harapin ang bawat hamon na dumarating sa kanya. Nasa na yung totoong magulang mo? Pag-uusisa pa ni Susan. Hindi ko alam. Ang sabi lang nila sa akin, ayon daw dun sa matanda, may namatay raw malapit sa ilog noong mga oras na nakita niya ako. Sugatan ng ulo ko at walang malay. Hindi na siya nagtangkang ibalik ako dahil sa takot na baka mapagbintangan pa siya o madamay sa gulo. Hindi mo na ba sila sinubukang hanapin o ipagtanong man lang? Siyempre naman oo. Hindi naman ako pinigilan ng foster father ko na hanapin ang tunay kong magulang. Nung nagsisimula na akong kumita ng pera, ginamit ko ang oportunidad na yon para hanapin sila. Bumalik ako sa ilog na sinasabi ng matanda kung saan niya ako nakita. Konti lang ang mga taong naninirahan dun sa ilalim ng tulay. Hindi na rin nila maalala dahil masyado nang matagal yung mga nangyari. Ang tanging impormasyon na lang na nahanap ko, isa lang daw ang nakaligtas nung araw na yon. Pero hindi na nila alam kung sino. Sa sobrang bata ako pa nun, hindi naman malinaw sa memorya ko ang lahat. Pagkatapos, nasundan pa ng pagkamatay ng tumayong mga magulang ko kaya hindi na rin natuloy ang paghahanap ko. Ngayon, ayaw mo bang subukan na hanapin ulit sila? Matanda na rin ako kaya ipinagpapasa Diyos ko na lang ang lahat.
Pero syempre, sino ba namang anak ang hindi gustong makasama ang mga magulang niya, hindi ba? Kaya nga itong pinangalan ko rito dahil longing din ako sa pagmamahal at pag-aaruga ng isang ina. Oo, nandyan naman ang lola ko para tumayo bilang nanay ko. Pero iba pa rin kasi yung pakiramdam kapag kasama, nakikita at nararamdaman mong nandyan ang nanay mo. Kaya nga kahit wala na ang mama mo, sigurado naman akong nasulit nyo ang mga panahong magkasama pa kayo. Oo naman. Kaya nga bumabawi ako sa tita ko ngayon para dun sa mga panahong umalis ako dahil inalagaan ko ang mama ko. Pero alam mo, base sa kwento mo parang pamilyar. Ganun ba? Baka naman napanood mo na sa news o kung saan man. Oo nga, sa bagay marami rin namang mga ganyang kwento. Kahit nga sa mga teleserye at palabas Dahil lagi nagkakasama, mas lalong lumalalim ang pagkakaibigan ng dalawa. Para bang pinagtagpo sila para punan ng kulang sa buhay ng isa't isa. Hindi nagtagal, minabuti na rin ni Susan na ipakilala si Ark sa kanyang tita Martha. Gusto mo bang makilala ang tita ko? Kaso lang medyo masungit yun at mapili sa mga taong nakakasalamuha niya. Tanong ni Susan. Aba, tinatanong pa ba yan? Siyempre naman, magkaibigan naman tayo kaya gusto ko rin makilala kung sino ang mga taong malapit sa buhay mo. Sagot ni Ark. May demensya ang tita ko. Sa tingin ko hindi mo pa siya nakikita dahil sabi mo nga, tuwing 3 taon ka lang umuwi dito para bumisita. 2 years ago kasi nung dinala ko siya rito. Pero siguradong matutuwa ka sa kanya. Dagdag pa nito. Maya-maya nga ay paakyat na sana sina Susan at Ark para pumunta sa kwarto ng matanda nang biglang magkagulo sa nurse station. Dali-dali namang sumugod ang dalawa para malaman kung anong nangyayari. Teka, ano nangyayari dito? Sir, paano naman po kasi itong si Nurse Bong? Kababalik lang gumagawa na naman ng eksena. Hoy, tumigil ka, hindi totoo yan. Alam mo Sir Ark, buti na lang dumating na kayo dahil grabe sila kung kawawain ako rito. Alam mo naman sir, di ba na ang tagal ko nang naninilbihan dito sa home for the aged nyo? Nurse Bong, oo naman. Isa ka sa pinakamatagal na rito. Bakit? Ano bang problema nyo ni Nurse Nancy? Masyado kasing sip-sip at mapapel. Kabago-bagong nurse. Parang yung isa dyan. Alam nyo ba sir, na yung Susan lang naman na yan ang dahilan kung bakit ako nasuspend? Inaalagaan namin lahat dito si Doña Martha dahil yun ang trabaho namin. Pero nangihimasok siya. Sa totoo lang, nagkanda leche-leche ang mga buhay namin dito simula nung dumating siya. Malakas na tinig ni Nurse Bong. Mukha namang mabait si Susan Nakilala ko na rin siya sa ilang araw na pabalik-balik ako rito. Sa tingin ko, nagkaroon lang kayo ng hindi pagkakaunawaan kaya kayo nagkagulo. Sir, kung alam mo lang, yung babae na yan ay gold digger at pakitang tao lang para makamkam niya yung yaman ng isa sa mga pinakamayaman nating senior dito. Huwag kayong magpapaniwala dyan dahil paniguradong pagpati kayo na uto niya, kukunin na rin niya ang lahat sa inyo. Ayaw ni Ark na mga ganong klase ng sitwasyon. Kaya naman gumawa siya ng paraan para pilit na mapag-ayos ang dalawa. Nang matapos ang araw na yon, akala niya ay maayos na ang lahat. Kinabukasan, bumalik na ulit si Nurse Bong para mag-duty sa home for the aged. Hindi rin naman makapaniwala si Ark sa mga sinabi nito dahil ibang-iba ang pagkakakilala niya kay Susan sa kung paano ito i-describe ni Nurse Bong. Halatang hindi pa tapos dito ang lahat. Dahil sa sobrang inis kay Susan, ay may binalak ito para siraan sa kanilang boss. Hindi nagtagal ay isinagawa na nga niya ang kanyang masamang plano. Bilang nag-alok naman si Susan na maging personal nurse ni Doña Martha, ito ang ginamit ni Nurse Bong laban kay Susan. Malalim na ang gabi, kaya minabuti nang umuwi ni Susan sa bahay na inuupahan niya kung saan tanaw pa rin ito mula sa kwarto ni Doña Martha. Nang makahanap ng tiyempo, agad nang nagtungo si Nurse Bong sa kwarto ng matanda at tinurukan ito ng isang gamot na maaaring makatrigger sa kanyang sakit para ito ay magwala. Hindi pa na ituturok ni Nurse Bong ay nagkaroon ng malay ang matanda. Wala man itong kalaban-laban, ay nagpumilit pa rin itong magpumiglas dahil naramdamang may binabalak na masama sa kanya si Nurse Bong.
Tuwing gabi bago matulog si Susan sa kanyang inuupahan, tinatanaw niya ang bintana ni Doña Martha mula sa malayo para siguruhin kung ito ay nakadungaw rin dito. Sa unang pagkakataon, napansin niyang tila nakapatay ang ilaw at hindi rin niya maaninag ang matanda mula sa nasabing bintana nito. Dahil sa lakas ng kutob, agad siyang bumalik sa Home for the Aged upang siguruhin kung ligtas ba ang kanyang tita Martha. Sa kabilang banda, walang kaalam-alamang lahat na ginagawa na ito ng masama ni Nurse Bong. Ikaw na matanda ka. Pagkakataon ko na to para makaganti sa'yo. Pilit hinahawakan ni Nurse Bong si Doña Martha ng mahigpit hanggang sa sinusubukan ng matanda na humingi ng tulong, ngunit hindi niya maalala kung paano ito sabihin. Ano ha? Kayong dalawa niya nagmamagaling mo anak-anakan ng dahilan kung bakit ilang araw akong hindi nakapasok sa trabaho. Masyado kasi kayong sagabal sa mga plano ko. Kung hindi ko kayo mapapaalis dito sa maayos na paraan, sisiguruhin ko si Sir Art mismo magpapalaya sa inyo. At isa pa, mayaman ka hindi ba? Sa tingin mo ba gagawin ko lahat ng ito kung hindi ko kailangan ng yaman mo? Patuloy namang nagpupumiglas ang matanda sa pagkakahawak ng malupit na nurse habang pinagbabantaan siya nito. Pagkatapos nito, magwawala ka at mananakit. Sisiguruhin ko si Susan ang sisisihin ng lahat dahil sa pagiging irresponsable niya sa'yo, mga bruha! Banta pa nito. Ilang saglit pa ay hingal na hingal si Susan nang pumasok siya sa kwarto ng matanda. Laking gulat nito nang makita ang pagmamaltrato ng nurse sa matanda. Dahil sa dala ng emosyon ay sumugod si Susan para ipagtanggol ang kanyang tita Martha. Dahil sa kaguluhan, tuluyan nang nag-trigger ang sakit ni Doña Martha na siyang rason ng kanyang pag-iyak na malakas na ikinabahala ng iba pang nurse at tauhan sa Home for the Aged. Nang hawakan ni Susan si Nurse Bong, hindi nito sinasadyang mapalakas ang pagtulak sa nurse na ikinagulat naman ng ibang mga kasama. Ginamit na ni Nurse Bong ang pagkakataon para mabaliktad si Susan, kaya naman nagpaawa pa ito at naglulupasay sa sahig. Walang hiya kang bruha ka? Sabi ko na nga ba't lalabas yan ang tunay mong kulay? Bintang nito. Hindi totoo yan. Hindi nyo alam ang totoong nangyari. Bumalik ako rito dahil nakita kong nakapatay ang ilaw sa kwarto ni tita. Nagulat na lang ako nang buksan ko ang pinto at maabutan si Nurse Bong na may balak iturok sa kanya. Pagsusumamo ni Susan. Sinungaling ka! Kitang-kita ng lahat ang ginawa mo sa akin! Magbabayad ka! Pagpapaawa pa ni Nurse Bong. Maya-maya pa ay dumating na rin sa Home for the Aged ang nagmamay-ari na si Ark para alamin kung anong kaguluhan na nangyari. Ito rin ang naabutan niya pagpasok niya. Nurse Bong, Susan, ano na naman nangyari? Sir Art, grabe ang babae ito sa akin. Hindi ko lubos akalain na sa tagal kong nagtatrabaho rito, may mga ganyan pa palang klase ng tao. Tinulak niya ako at pinagpapalo. Sobrang sakit at nakaapekto pa sa mga senior dahil gumawa siya ng ganong eksena sa 10 oras ng gabi. Umiiyak na sabi ni Nurse Bong. Totoo ba yon, Susan? Paglilinaw ni Ark. Oo, pero nagawa ko lang naman yun dahil... Agad na kinontra ni Ark ang pagsasalita ni Susan. Magkaibigan sila pero hindi siya makapaniwalang magagawa ito ni Susan. Prioridad niya rin ang kapakanan ng mga tao sa Home for the Aged. Dahil sa insidente, nagdesisyon si Ark na pansamantala na lang munang wag papuntahin si Susan sa balay ni Inay upang makaiwas sa kahit na anong gulo. At pinaalaga na lang ang matanda sa iba pang nurse na naiwan doon. Gusto mang ipagtanggol ni Susan ang kanyang sarili, hindi na siya nabigyan ng pagkakataon dahil naunahan na siyang siraan ni Nurse Bong sa iba bago pa siya nakapagsalita. Sa isip-isip niya, paano niya malilinis ang pangalan niya kung may mga taong pilit sumisira sa kanya? Nag-aalala rin siya dahil siguradong makakaapekto yon sa nabubuo nilang pagkakaibigan ni Ark. Sa kagustuhan ni Susan na patunayang malinis ang kanyang konsensya, humanap siya ng paraan para ilabas ang katotohanan. Habang sa balay Inay naman, patuloy pa ring pinapanindigan ni Nurse Bong na siya ang biktima na pinaniniwalaan din naman ng iba nilang kasamahan. Dahil pa sa nangyari, siya na rin ang pansamantalang naatasan na mag-alaga kay Doña Martha.
Habang inilalakad ni Nurse Sheila si Doña Marta na nasa wheelchair, bigla namang sumulpot si Nurse Bong upang sabihin ang naging desisyon ni Ark. Nurse Sheila, ako na raw ang bahala kay Doña Martha, sabi ni Sir Ark. Saad ni Nurse Bong. Hindi mapakali si Nurse Sheila dahil kilalang kilala na niya ang ugali ni Nurse Bong. Mas lalo pa niya itong ikinabahala dahil nakita niya kung paano ang magandang pagtrato ni Susan kay Doña Martha na kailanman ay hindi niya nasaksiyan sa mga kilos ni Nurse Bong. Sigurado ka? Pwede namang ako na lang. Sagot na may halong pag-aalala ng head nurse. Oo, hayaan mo na ako. Total, close naman na kami ni Doña Martha eh. Dagdag pa ni Nurse Bong. Kitang-kita sa mga mata ng matanda na hindi siya komportable sa mga magiging takbo ng kanyang araw dahil sa takot na baka may gawin na namang masama si Nurse Bong sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, napapadalas ang pag-trigger ng sakit ni Doña Martha. Laging walang ganang kumain at ayaw sumunod sa mga nurse na nagbabantay sa kanya. Ramdam kasi nito na hindi naman talaga bukal sa loob ang pag-volunteer ni Nurse Bong na alagaan siya habang hindi pa ulit pinapayagan si Susan na makabalik sa home for the aged. Sa tuwing hindi nakatingin ang ibang nurse, lumalabas ang tunay na ugali ni Nurse Bong kay Doña Martha. Pasimple nitong sinasaktan ng matanda sa tuwing hindi masusunod ang mga gusto niya. Ikaw na matanda ka? Kanina ka pa ha? Huwag mo hintay maubos ang pasensya ko dahil pag nangyari yun, hindi mo magugustuhan na magagawa ko. Pananakot nito sa matanda. Dahil sa sobrang pagkabahala, minabuti ni Nurse Sheila na bisitahin si Susan sa bahay na kanyang inuupahan para kumustahin ito. Ma'am Susan! Ma'am Susan! Nurse Sheila, kayo po pala. Tuloy po. Pinatuloy nga ni Susan si Nurse Sheila sa munti niyang tahanan, pinaupo at pinaghanda pa ng pagkain. Ano nga palang sadyaan nyo? Ang totoo niyan, hindi talaga ako naniniwalang ikaw ang may kasalanan sa nangyari gaya ng mga sinabi ni Nurse Bong. Alam mo bang nitong mga nakaraang araw, hindi ako mapalagay dahil imbis na bumuti ang lagay ni Doña Martha, lalo pang lumala. Ganun po ba? Sa tingin ko may kailangan akong gawin dahil hindi pwedeng magtagal si Tita Martha sa mga kamay ni Nurse Bong, lalo pat mainit ang mga mata niya sa kanya. Pero kumusta po ang tita ko? Okay naman po ba ang lagay niya? Lagi kong inaabangan kung dudungaw siya sa bintana niya eh. Huwag ka mag-alala. Kahit pa si Nurse Bong ang inassign sa kanya ni Sir Ark, hindi ko naman siya pinapabayaan. Yun nga lang, madalas ayaw niyang kumain at umaatake na naman ang demensya niya. Sa tingin ko malaking factor din nun ay si Nurse Bong. Hayaan mo, habang wala ka pa ulit sa balay ni Inay, hahanap ako ng ebidensya na makapagpapatunay na inosente ka at si Nurse Bong ang may pakana ng lahat. Naniniwala akong mabuti kang tao at gusto mo lang ang makabubuti para kay Doña Martha. Sana nga maniwala si Sir Ark na hindi ako masamang tao. Huwag mo nang isipin yon. Tingin ko nadala lang siya ng emosyon niya kaya mabilis siyang nakapagdesisyon ng hindi iniisip kung anong mga sasabihin niya. Pasasaan ba't lalamig din ang ulo niya? Seryosong pag-uusap ni na Nurse Sheila at Susan. Kinabukasan, habang nasa duty ang head nurse, napansin niyang wala si Nurse Bong sa kwarto ni Doña Martha, kaya sinamantala niya nang pumasok dito para malaman kung may tinatago ba ito. Pagpasok niya, bumungad sa kanyang itsura ng matanda na kaawa-awa at mukhang kagagaling lang sa pag-iyak. Doña Martha, ano po nangyari? Ayos lang ba kayo? Habang patuloy na umiiyak, napansin niyang may kinakamot ang matanda sa braso nito ng mga sugat, kalmot at pasa na mukhang sariwa pa lamang. Sa buong pananatili ni Nurse Sheila rito, hindi niya nakitaan ang matanda ng ganitong klase ng mga pasa na nagdulot ng labis niyang pag-aalala. Nung balak na itong tingnan ni Nurse Sheila, bigla namang nagsalita ang matanda. Aray! Sakit! Sakit! Palo! Palo! Dito pa lamang ay tama na ang kutob ni Nurse Sheila na sinasaktan nga ni Nurse Bong ang matanda. Bago pa siya tuluyang makapagsumbong, dumating naman ang kontrabidang nurse. Anong ginagawa mo rito ha? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ako nang bahala kay Doña Martha?
Ako pa rin ang head nurse dito. Kaya kahit kailan ko gusto, makakapasok ako pag naisip kong i-check ang mga senior natin. Oh, mukha namang okay si Doña Marta. Alagang-alaga sa akin yan dahil ginagawa kong trabaho ko. Hindi tulad ng Susan na yun. Ah, ganun ba? Kaya pala punong-puno ng mga kalmot at pasa ang braso niya. Huwag ka mag-alala, maya-maya lang ipapacheck ko rin ang CCTV para malaman kung paano ito napunta sa kanya. Pinagbibintangan mo ba ako? Bakit ko naman gagawin yun sa kanya? Aba malay ko, baka naman ginagawa mo yan tuwing nanggigigil ka kapag hindi niya sinusunod ang gusto mo. Matagal ka na rito, Nurse Bong, pero hindi ko akalain na ganyan palang pagtrato mo sa mga senior natin. Simulan mo na mag-impake dahil maya-maya lang makakarating na kay Sir Ark ang mga kabalastugang ginagawa mo kay Doña Marta. Matapang na sambit ni Nurse Sheila. Hindi totoo yan. Sigurado akong hindi maniniwala sa si Sir Ark dahil nakuha ko na ang loob niya. Sa akin pa rin siya kakampi at kahit anong sabihin mo, hinding-hindi na makakabalik si Susan dito. Hindi na kailangan. Alam ko na ang totoo. At ngayon din ay parating na mga pulis para hulihin ka. Laking gulat at nanlaki ang mga mata ni Nurse Bong nang marinig ang boses ni Ark. Hindi niya kasi inasahan na nakikinig pala ang kanyang boss sa pinto habang nagsasagutan sila ni Nurse Sheila. Sir, hayaan niyo ako makapagpaliwanag. Hindi yun gaya ng iniisip niyo. Pagtatanggol sa sarili ni Nurse Bong, huwag ka na magpaliwanag pa. Dahil sa'yo, napilitan akong paalisin si Susan. Kahit pa isa ka sa mga pinakamatagal na dito, hindi ako magdadalawang isip na tanggalin ka. Hindi rin ako papayag na hindi ka magbayad sa mga pananakit at pagnanakaw na ginawa mo kay Doña Marta. Galit na sambit ni Ark. Hindi nagtagal ay dumating na mga pulis para hulihin ang mapanakit na nurse. Agad namang ginamot ni Nurse Sheila ang mga pasa at sugat na natamo ng matanda sa kamay ni Nurse Bong. Sa mismong araw, minabuti ni Ark na tanungin si Nurse Sheila kung saan nakatira si Susan para personal na makahingi ng tawa dito. Nurse Sheila, alam mo ba kung saan nakatira si Susan? Yes sir. Ako nag-refer sa kanya doon sa paupahan na kakilala ko. Pupuntahan niyo siya? Oo, hiyang-hiya ako sa kanya dahil sa nangyari. Pakiramdam ko nag-fail ako bilang owner nito. Naaawa rin ako kay Doña Martha dahil magaan ang loob ko sa matandang yon. Ang buong akala ko sapat nang itinagal dito ni Nurse Bong para alagaan niya ng mabuti ang mga senior. Pero nagkamali ako. Wala namang may gusto nang nangyari sir. Hindi rin natin nakitang magagawa yun ni Nurse Bong. Pero sigurado akong matatanggalan siya ng lisensya dahil sa mga nagawa niya. Binigay nga ni Nurse Sheila kay Ark ang address ni Susan para personal itong makahingi ng tawa dahil sa mga nangyari. Hindi na nga nagsayang pa ng oras si Ark at pinuntahan niya na ito. Pagdating sa address na binigay ni Nurse Sheila, pamilyar ang lugar na ito dahil dati nang nakapunta si Ark dito. Gawa ng dito niya rin nakilala ang kanyang ex-girlfriend. Nakita niya rin na maraming nagbabasketball na mga binatilyo sa tapat ng katabing bahay nito at pati na rin ang isang tinderang nakabantay. Excuse me po, alam niyo ba kung saan dito nakatira si Susan? Tanong ni Ark kay Aling Vilma. Si Susan ba? Susan! Susan! May bisita ka oh! Nagulat naman si Susan nang makita kung sino ang bumisita sa kanya. Ang akala niya kasi galit sa kanya si Ark dahil sa mga nangyari. Aling Vilma, salamat po. Ako na pong bahala. Ark, anong ginagawa mo rito? Pumunta talaga ako rito para makahingi ng sorry sa mga maling desisyon ko. Patawad. Gusto ko lang namang mapabuti ang lagay ni Doña Martha. Pero mukhang napasama pa yata. Nahuli kasi namin si Nurse Bong na sinasaktan ng tita Martha mo. Sinasaktan? Sabi ko na nga ba masama talaga yan Nurse Bong na yan. Yun din ang rason kung bakit tinulak ko siya nung gabing yun. Nakita ko na may gusto siyang ituro kay tita pero nahuli ko siya kaya nagkasakitan kami. Alam ko na ang totoo. Sorry ulit sa mga nangyari. Kahit sa maikling panahon na naging magkaibigan tayo, nakita ko kung gaano kabuti ang puso mo. Kaya sana bumalik ka na sa balay ni inay dahil namimiss ka na ng tita mo. Tingin ko bubuti lang ang pakiramdam niya kapag ikaw na ulit ang nag-alaga sa kanya eh. Ganun ba? Maraming salamat dahil pinagkatiwalaan mo ko ulit.
At salamat din dahil inalagaan niyo ang tita ko habang wala ako doon. Hindi nagtagal, nakabalik na nga ulit si Susan sa balay ni inay dahil sa wakas naayos na rin ang problema nila. Masaya siyang muli niya nang makakasama at maaalagaan ng kanyang tita Martha. Hindi niya na kailangan mag-alala kung nakakakain ba o mabuti ang kalagayan nito. Tita Martha, masayang-masaya po kung makita kang muli. Susan! 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 Masaya! 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 Simula po ngayon, hindi ko nahahayaan ng kahit sinong apihin kayo. Madamdaming sambit ni Susan. Bukod sa kanya, kita rin sa matanda na masaya siyang bumalik na ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Alam kasi niyang mahal na mahal siya ni Susan kahit pahirap siyang maalala minsan ang mga bagay-bagay. Nung araw din na yun, habang iniikot ni Susan si Doña Martha, masaya naman ang ibang mga nurse at staff doon, lalo na si Nurse Sheila na makita siyang inaalagaan muli ang matanda. Ma'am Susan, nakakatuwa namang makita na kayo na ulit ang nag-aalaga kay Doña Martha. Wala akong nakikitang mas mahusay na makakagawa niyan bukod sa inyo. Kung alam niyo lang, nurse, doble pa ang saya ko dahil hindi na ako nababagabag gabi-gabi kung ayos lang ba siya. Sana magtuloy-tuloy na ang mga magagandang nangyayari dito. Simula nang makabalik si Susan, kitang-kita ang improvement sa alaala ni Doña Martha. Kasabay pa nito ay mas lalo ring tumibay ang pagkakaibigan nila ni Ark. Sa kabilang banda, sa tuwing makikita ni Ark si Doña Martha, para bang bigla na lang gumagaan ang pakiramdam niya. Tila ramdam niya na kahit paminsan ay nagsusungit ang matanda, mabuti naman ang kalooban nito. Ark, alam mo ba, may kilala din ako, ganyan din pangalan. Sambit ng matanda na tila may gustong-gusto siyang maalala. Tita, wag niyo pong pilitin kung hindi niyo maalala. Konting therapy pa. At dapat lagi pong iinom ng gamot sa tamang oras para maalala niyo na ulit ang lahat, okay? Opo nga. Alam niyo, ang saya-sayang makita na maayos na ulit ang kalagayan niyo. Alam mo ba, Susan? Si Doña Martha, hindi ko maipaliwanag pero parang matagal na kami magkakilala. Talaga? Baka may nakamukha lang siya. Tsaka paano naman mangyayari yun? Di ba ngayon lang naman kayo nagkita? Oo nga, pero baka nga ibang tao yun. Magaan lang siguro talaga ang loob ko sa kanya. Baka naalala ko lang yung ibang matandang nakasama ko sa Singapore nung nagsisimula pa lang ako. Parte siguro nun ang pangungulila ako sa mama ko. Medyo malungkot na pagkasabi ni Ark. Ano na nga palang balita? Nakahanap ka na ba ng impormasyon tungkol sa totoo mong magulang? Pag-uusisa ni Susan. May tumawag sa akin pulis noong nakaraan. Babae raw ang nakaligtas mula dun sa nangyaring aksidente. Aksidente? Gulat na tanong ni Susan. Oo, yung kinwento ko sa yung aksidente nung bata pa ako. Baka kasi konektado yun sa pagkawala ko kaya natagpuan ako malapit sa ilog. Sagot ni Ark. Alam mo, parang may narinig na rin akong kwento kapareho ng sayo. Si mama yata nagkwento sa akin nun. Ani Susan. Talaga? May ganong kwento ang mama mo? Hindi ako sure pero bata pa kasi ako noon. May pagkatsismosa kasi ang mama ko kaya baka ibang kwento yon. Nakangiting sambit ni Susan. Pero alam mo, malakas ang kutob ko na buhay pa ang mama ko. Nararamdaman ko. Pero hindi ko lang alam kung paano kami magkikita. Alam mo ba, kaya rin magaan ang loob ko sa matatanda dahil ang sarap-sarap sa pakiramdam na may nag-aalaga sa'yo at tinuturing kang anak. Parang yung lola ko lang nun. Kahit paano may tumayong nanay para sa akin. At dun pa lang, sobra na ako nagpapasalamat. Bonus na lang din talaga na mahanap ko pa ang mama ko. Kwento ni Ark. Ipagdarasal ko na makita mo na ang mama mo. Sa ngayon, pareho na lang muna nating ituring si Tita Martha na parang mama natin. Oo naman, tuwing tinitingnan ko si Doña Martha, pakiramdam ko parang nandyan din ang mama ko Maganda ang naging usapan ni na Susan at Ark. Bilang pareho naman silang wala ng mga ina, itinuturing na lang nila si Doña Martha na parang nanay nilang inaalagaan.
Nung araw na yon, biglang sumama ang pakiramdam ni Susan kaya minabuti niyang umuwi ng maaga para hindi rin mahawa si Doña Martha sa lagnat niya. Binili niya na muna ang matanda kay Nurse Nancy para bantayan ang kanyang tita Martha. Ma'am Susan, ang aga niyo po yatang uuwi. Teka, bakit parang namumutla po kayo? Nurse Nancy, masama kasi ang pakiramdam ko. Okay lang ba kung ikaw na muna ang tumingin kay tita? Aba, oo naman po. Akong bahala. Mabuti pa at umuwi na po muna kayo at makapagpahinga na. Sambit ng nurse. Bago umuwi si Susan ay dumaan muna siya sa bakery malapit sa bahay niya para makabili ng makakain. Nang makauwi, papasok pa lamang siya ng pinto ay nagulat siya nang may mapuntang bola sa maliit na garahe ng tinutuluyan niya. Agad namang dumating ang isang binatilyo para kunin ito. Ate, sorry po. Naglalaro po kasi kami ng basketball ng mga kaibigan ko. Nabato po yata yung bola sa gate nyo. Kukunin ko lang po. Sa inyo pala to. Sige, kunin mo. Pagkaabot niya ng bola sa binatilyo, nagulat siya dahil pamilyar ang mukha ng bata. Alam mo, parang may kamukha ka. Ano nga palang pangalan mo? Aki po. Taga dyan lang po kami sa katabing bahay. Lolo ko po yung nagbabantay sa akin. Sabi ng binatilyo. Kayo pala yung mga binatang sinasabi ni Aling Vilma na palagi naglalaro ng basketball tuwing hapon. Ay opo, pasensya na po kung medyo maingay kami ng mga kalaro ko Magalang na sambit ni Aki. Naku, wala yun. Nagkataon lang na maaga akong umuwi ngayon dahil may sakit ako. Malamyang sambit ni Susan. Sige po ate, pahinga na po kayo. Sabay alis ng binatilyo. Napangiti si Susan. Mabuting bata si Aki. Nagbibinata na ito at lumaking may respeto sa kapwa dahil lolo niya ang nagpalaki sa kanya. Mula pagkabata, tinuturuan na siya ng tamang asal at paggalang sa nakatatanda kahit pa maagang namatay ang mama niya. Nang matapos maglaro ang binatilyo, naalala niya ang babaeng nakausap niya kanina. Naisip niyang may sakit ito at nakita niyang tinapay lang ang dala-dala. Kaya minabuti niyang kumuha ng lugaw na niluto ng kanyang lolo Joe para sa kanilang merienda. Lo, kilala niyo po ba yung kapitbahay natin dyan? Yung bagong lipat. Bakit? Anong meron? Tanong ng matandang si Joe. Kasi po parang mag-isa lang siya. Tapos tinapay lang ang kakainin niya. Nabanggit niya na may sakit siya. Ayos lang po ba kung bigyan ko siya ng lugaw na niluto niyo? Hiling ni Aki sa lolo niya. Ay, napakabait talaga ng apo ko. O sige na, kumuha ka na dyan. Magtahan-dahan ka lang at mainit. Paalala ng matanda. Nagmamadaling kumuha ang binatilyo ng lalagyan na may takip at sabik na sumandok ng lugaw. At tapos ay nagmamadali itong lumabas ulit. Maya-maya pa ay muling kumatok si Aki sa bahay ni Susan. Nagulat naman ito nang makitang may daladalang lugaw ang binata. Oh, Aki, anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Susan. Nakita ko po kasing tinapay lang ang dala nyo. Kaya kinuhanan ko po kayo ng lugaw. Luto po ng lolo ko. Ate Susan na lang ang itawag mo sa akin. Nakakatuwa ka naman. Nag-abala ka pa. Salamat ha. At salamat din sa lolo mo. Nakangiting sambit ni Susan. Walang anuman po Ate Susan. Uminom po kayo ng gamot at magpagaling po kayo. Maaliwalas na banggit ng binatilyo. Simula ng araw na yun, lagi nang inaabangan ni Aki si Susan tuwing uuwi ito. Magaan kasi ang loob niya sa Ate Susan niya dahil lagi rin siyang dinadala nito ng pasalubong tuwing uuwi galing sa Home for the Aged. Dahil naging malapit na siya sa binata, nakwento niya rin dito ang tungkol kay Doña Martha na laging nakadungaw mula sa bintana ng kwarto niya sa balay ni Inay. Araw ng Sabado, dinalaw ni Art si Susan sa kanyang bahay ngunit nagtataka ito dahil tila walang sumasagot nung kumatok siya sa pinto. Napansin naman yun ni Aling Vilma kaya tinawag siya nito. Iho, hinahanap mo ba si Susan? Tanong ng matanda. Opo. Umalis po ba siya? Nako, hindi. Nasa loob ng bahay ni Mang Joe. Close na kasi sila nung apo nung si Aki kaya napapadalas na rin dyan si Susan. Nagkataong palabas na rin si Susan ng mga sandaling yon. Nakita niya at binati si Ark. Naisip niyang tawagin sina Mang Joe at Aki para ipakilala sa kaibigan.
Nang lumabas din si Mang Jo, laking gulat nito nang makita si Ark dahil matagal na pala silang magkakilala. Ark, anong ginagawa mo rito? Mang Jo, kumusta? Dito pala kayo nakatira? Kumusta na po kayo? Kumusta po si... Natigilan silang dalawa. Natahimik at tila nalungkot ng bahagya ang matanda. Matagal na siyang wala. Simula nung ano ho? Interesadong tanong ni Ark. Lo, hindi makapaniwala si Ark nang may lumabas na binatilyo mula sa bahay ni Mang Jo. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman dahil kahit hindi sabihin, ramdam niya at kilalang-kilala niya na agad ang binatang ito. Maluha-luha si Ark nang lumapit siya sa binata habang litong-lito naman si Susan sa mga nangyayari. Teka, anong meron? Magkakilala na po kayo? Nagtatakang tanong ni Susan. Oo, Susan. Si Ark ang dating boyfriend ng anak kong namatay. At si Aki, siya ang... Anak ko? May anak ako? Nanginginig na tanong ni Ark. Tumangulang ang matanda bilang sagot sa tanong na yun. Namuo ang luha sa mga mata ni Ark nang malaman niyang may anak siya. Hindi maipaliwanag pero ang alam niya lang ay masaya siya sa kanyang nalaman. Apo, siya ang Daddy Ark mo. Pasensya ka na kung tinago namin sa'yo ng mama mo dahil ayaw niyang sabihin sa daddy mo ang lahat. Paliwanag ni Joe. Daddy? May daddy po ako? Buhay pa siya? Umiiyak na si Aki. Anak, alam kong mahirap para sa iyong maintindihan ang lahat. Pero masaya akong nakilala kita kahit buong buhay ko. Akala ko hindi na ako magkakaroon ng sariling pamilya. Maluhaluhang sabi ni Ark. Bata pa lang po ako, namatay na po ang mami ko. Sabi po sa akin ni Lolo, matagal na ring wala ang daddy ko. Umihikbing sambit ng binatilyo. Pasensya ka na, Apo. Sana mapatawad mo ko. Malungkot na pagkakasabi ng matanda. Wala pong problema yun, Lo. Masaya lang po ako ngayon na nakilala ko na ang daddy ko. Hindi na napigilan ni Aki ang maiyak. Hindi ko man matagpuan ang tunay kong magulang. Masaya naman akong nakatagpo ako ng isang anak. Mahal na mahal kita, anak ko. Nagyakap ang mag-ama. Yakap ng pangungulila sa isa't isa sa ilang taong ipinagkait sa kanila. At hindi na nila inaksaya ang oras para magalit pa sa kahit na sino. Para kasi sa kanila, ayaw na nilang masayang ang panahon kung ilalaan pa nila ito sa pagtatanim ng sama ng loob sa mga taong naglihim sa kanila. Pero tunay nga bang sapat na para kay Ark ang matagpuan ang anak niya? Tunay ngang nabigyan siya nito ng labis na kasiyahan sa buhay niya. Ngunit ang hindi niya alam, ito rin pala ang magiging tulay patungo sa matagal niya ng pinakaaasam-asam. Dahil sa madamdaming pagtatagpo, hindi na sinayang pa ni Ark ang mga oras na makapiling ang kanyang anak. Nalaman niya rin na kaya itinago sa kanya ito dahil sa takot ng ex-girlfriend na baka hindi niya matanggap nung nagkakalabuan ng relasyon nila. Simula ng araw na yun, araw-araw nang bumibisita si Ark sa bahay ni Mang Jo at Aki para mas lalo pang makilala ang anak niya. Dahil dito, hindi rin matanggal sa utak ni Mang Jo ang labis na konsensya dahil pinili niyang ipagkait ang katotohanan sa mag-ama. Ark, alam kong nasabi ko na ito pero sasabihin ko ulit. Pasensya ka na kung pinili kong itago ang totoo sa iyo. Sinunod ko lang ang kagustuhan ng anak kong ilihim sa iyo dahil ayaw niyang makasagabal sa mga pangarap mo noon. Paliwanag ni Mang Jo. Aminin ko, Mang Jo, na nasaktan ako nung malaman kong naglihim kayo sa akin. Pero naiintindihan ko rin kung anong pinanggagalingan nyo. Ang gusto nyo lang kung anong makakabuti sa anak nyo. Sambit ni Ark. Ngayon na nakilala mo na ang anak mo, hindi ko kayo pipigilang sulitin ang bawat oras na gusto nyong ilaan para sa isa't isa. Dagdag pa ng matanda. Mabilis man ang mga naging pangyayari, buong puso namang tinanggap ng mag-amang sina Ark at Aki ang isa't isa sa kanilang buhay. Hindi inakala ni Ark na makakabuo pa siya ng sariling pamilya. Mula nang pumasok ang binata sa kanyang buhay, kahit papano'y parang nawala ang mga pagkukulang sa kanyang puso.
Lahat ng bonding na pwedeng gawin ng mag-ama ay ginawa nila. Basketball, maglaro ng video games, kumain sa labas at kung ano-ano pa. Kahit pabisi sa pagpapatakbo ng Home for the Aged si Ark at iba pang mga negosyo, ay pinagsabay niya ang pagbabanding kasama ang kanyang anak. Habang nasa labas sila ng kanyang anak para mamasyal at kumain, kitang-kita sa mga mukha nilang nag-uumapaw ang saya sa kanilang mga puso dahil sa muli nilang pagtatagpo. Daddy, thank you po ah. Sobrang nag-e-enjoy po ko tuwing nilalabas niyo ako para makapag-banding tayo. Hindi ko po inakala na darating pang araw na to. Akala ko talaga lalaki na akong si Lolo na lang ang nag-aalaga sa akin at hindi ko na mararanasan to. Nakangiting sabi ni Aki. Alam mo anak, kung ano yung panghinayang na nararamdaman mo ngayon, ganun din ako. Dahil sa'yo, nagkaroon ng bagong direksyon ng buhay ko. Ang sarap pala sa pakiramdam na matawag na daddy. Ibang klaseng saya to. Kahit ulila na ako, napaparamdam mo sa akin ang tunay na pamilya. Ulila na po kayo? Tanong ng binata. Mahabang kwento pero alam mo, nung bata ako, nakita lang ako sa tabing ilog ng isang matanda. Sugatan daw ako at walang maalala. Hindi na rin siya nagtangkang ibalik ako sa mga pulis nung panahon na yon dahil sa takot na baka mapagbintangan pa siya. Trabahador siya ng tinuring kong daddy na kumupkup at nag-alaga sa akin. Bilang hindi na rin naman siya magkakaanak, itinuring niya akong blessing sa buhay niya. Gusto ko naman talagang hanapin ang totoo kong magulang. Pero naging magulo kasi ang lahat simula nang mamatay ang mga umampun sa akin dahil sa akin napunta yung responsibilidad sa mga negosyong iniwan nila. Bilang pagtanaw ko ng utang na loob sa ilang taong pag-aalaga, bakit ko naman tatanggihan, hindi ba? Malaki rin ang pasasalamat ko na kahit papano, may nagpalaki sa akin at tinuring ako na para nila akong anak. Pero di ko rin naman may pagkakaila na minsan sa buhay ko, hinihiling ko rin na magkaroon ng isang ina. Salaysay ni Ark. Pareho lang po pala tayo, Daddy. Lumaki rin po kasi ako na walang mami. Tuwing kinikwento nga po sa akin ni Lolo ang nangyari, hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko dahil sa pagkamatay niya. Baka kung hindi niya po ako ipinanganak sa mundo, malamang buhay pa siya. Malungkot na sabi ng binatilyo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Kung ano man ang mga nangyari noon, may malaking rason kung bakit yun ang itinakdang mangyari ng Diyos. Siguro dahil gusto niya magkita pa tayo. Alam niyang wala kang magulang at wala akong pamilya. Napakabuti ng Diyos sa atin dahil sa dinami-dami ng tao sa mundo, pinagtagpo pa rin niya tayo at binigyan ng pangalawang pagkakataon na makasama ang isa't isa. Nakangiting salaysay ni Ark. Mahal na mahal ko po kayo, Daddy. Masayang masaya po ako ngayon kung alam niyo lang. Nakangiting sabi ni Aki. Mahigpit ang yakap nito sa kanyang ama habang lumuluha ito. Hinihimas naman ni Ark ang likod ng anak dahil sa pagiging emosyonal nito sa kanilang naging pag-uusap. Bilang nakilala na ni Ark ang tunay niyang anak, gusto niya rin itong ipakilala sa mga taong malapit sa kanya, lalong-lalo na sa balay ni Inay. Kaya naman hindi nagtagal, dinala niya si Aki rito upang makilala ang ibang nurse at mga tauhan. Masaya at excited si Aki na silipin ang Home for the Aged. Balay ni Inay? Bakit yun po ang pangalan ng Home for the Aged na ito, Daddy? Interesadong tanong ng binatilyo. Gaya nga ng naikwento ko sa iyo, anak, di ba? Sa kabila ng mga pinagdaanan ko, gusto ko pa rin mahanap ang lola mo. Malakas talaga kasi ang pakiramdam ko na buhay pa siya. Lalo pat nasabi sa akin ng mga pulis na may babaeng nabuhay mula sa aksidente nung araw na nakita ako. Naniniwala kasi ako na balang araw, magkikita kami ulit. Puno ng pag-asang sambit ni Ark. Maya-maya pa'y lumabas na sina Nurse Sheila kasama si Susan at iba pang mga staff ng Home for the Aged. Nako sir, napakapoging binata naman pala ng anak ninyo. Kamukhang kamukha niyo siya. Hindi ako makapaniwalang may anak kayo. Sa wakas may magmamana na ng mga negosyo nyo. Biro ni Nurse Sheila. Kahit ako, nurse, natutuwa rin ako na meron ako na ipakilala sa inyo ngayon. Siya si Aki, anak ko. Sana'y tratuin niyo siya kung paano niyo ako tratuin sa tuwing nandito ako. Dahil simula ngayon, magiging parte na siya ng magandang samahan natin dito sa balay ni Inay. Paliwanag naman ni Ark. Para kay Aki,
Sobra-sobra na ang mga magagandang bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Naniniwala rin ang binata na hindi niya magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa kanyang Ate Susan. Ate Susan, gusto ko lang po uling mag-thank you. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kayo magtatagpo ni Daddy. Nakangiting sabi ni Aki. Ano ka ba? Huwag kang mag-thank you sa akin. Pinag-adya talaga ng Diyos na magkita kayo dahil mabuting bata ka at mabuting tao rin ang daddy mo. Lahat ng nararanasan nyo ngayon, deserve nyo yan dahil na rin sa maraming hirap at pangungulila nyo sa isa't isa. Sabi ni Susan. Teka, bakit po ba niya kayo binisita nung araw na yun? Siguro mag-boyfriend po kayo, no? Si Ate Susan at Daddy nagkakamabutihan, pangasar ni Aki. Ikaw talagang bata ka. Huwag mong sabihin yan, magkaibigan lang kami ng daddy mo. At isa pa, malabong mangyari yun dahil wala na kaming oras para sa mga ganyan. Ako focus ako sa pag-aalaga sa tita ko at focus naman siya sa pag-aalaga sa'yo. Paliwanag naman ni Susan. Dahil nahanap na ni Ark si Aki, hindi naman nangangahulugang titigilan niya na ang paghahanap sa kanyang ina. Kontento siya sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, pero ayaw niya ring sumuko hanggat kaya pa ng katawan niya. Makalipas ang ilang araw, muling nagtungo si Ark sa presinto para manghingi ng karagdagang impormasyon tungkol sa nangyari nung araw na matagpuan siya sa tabing ilog na nasa ilalim ng tulay. Mga sir, wala na po ba talagang iba pang impormasyon na pwedeng makuha nung araw na yon? Pangungulit nito sa mga pulis. Alam mo sir, kung meron di sana matagal na namin sinabi sa'yo. Kaso nga di ba matagal na yon? Sabi mo nga ilang taon na rin ang nakakalipas at bata ka pa nun. Ang tanging impormasyon na lang na nahagilap namin, babae nga yung nakasurvive mula sa aksidente dun sa tulay. Namatay yung lalaking kasama niya. Hinihinala na mag-asawa yung sangkot dun sa aksidente. Wala na rin files na naitabi tungkol sa investigasyon dahil ang sabi, na-depressed daw yung babae sa nangyari kaya nagpakalayo-layo na lang. Kaya hindi na nagpatuloy sa investigasyon ng mga pulis. Matagal na rin nagretiro yung ibang pulis na may hawak ng kasong yun. Kaya baka hindi na rin nila maalala yung pangalan ng babae na kaligtas. Sambit ng isang pulis. Mukha mang unti-unting nawawala ang pag-asa na muling matagpuan ng kanyang ina, ay hindi pa rin tumigil si Ark sa paghahanap ng mga ebidensya na magdadala sa kanya patungo sa katotohanan. Pinanghihinaan man ng loob, malakas ang kutob niyang darating din ang tamang panahon na muli niyang mahahagka ng kanyang ina. Sa kabilang banda naman sa Home for the Aged, labis ang tuwa ni Susan na kahit papano'y nag-i-improve na ang kalagayan ng kanyang tita Martha. Consistent kasi ito sa pag-inom ng gamot at pagsunod sa payo ng mga nurse para bumuti ang kanyang pakiramdam, kasabay ng magandang pangangalaga ni Susan kay Doña Martha. Dahil naging malapit na rin si Susan kay Aki, binalak nitong ipakilala ang binata sa matanda. Aki, gusto mo bang makilala yung tita ko na lagi kong nababanggit na mahilig dumungaw sa bintana? Aba, opo naman. Kaya lang natatakot po ako. Sabi niyo po kasi medyo masungit siya at suplada sa mga hindi niya kakilala. Pag-aalangan ng binatilyo. Ibahin mo na ngayon. Mas mahaba na ang pasensya niya at bumubuti na rin ang lagay niya. Kaya bibihira na lang siyang sumpungin, hindi tulad ng dati. Nakangiting sambit ni Susan. Hindi nagtagal, napapayag naman ni Susan si Aki na kilalanin si Doña Martha. Paakyat pa lamang ang dalawa sa kwarto ng matanda nang biglang pumarada ang sasakyan ni Art para sunduin ang anak at makapamasyal silang mag-ama. Nandyan na pala ang daddy mo. Sige na, sumama ka na sa kanya. Mamaya ko na lang ipakikilala sa iyo si Tita Martha ko. Ani Susan. Paano kung sumama ka na lang sa amin ni Daddy, ate? Total, wala ka namang gagawin eh. Tsaka, ngayon lang tayo makakaalis 3. Para naman may kasama kami ni Daddy na mamasyal. Pangungulit ni Aki. Nung una'y nagdalawang isip pa si Susan na pumayag sa alok ng binata dahil gusto niyang ibigay ang oras para sa mag-ama. Naku, kayo na lang. Tsaka babantayan ko pa si tita. Isa pa, banding niyo yung mag-ama eh. Tanggi ni Susan. Susan, sige na, sumama ka na. Matitiis mo ba si Aki? Malambing namang sambit ni Ark. Dahil mapilit ang mag-ama, napasama na nga nila si Susan sa kanilang pasyal.
Bago pumunta sa mall ay dumaan muna ang tatlo sa puntod ng namayapang nanay ni Aki. Mami, sayang wala po kayo rito. Pero sigurado po akong natutuwa kayo dyan sa langit na makitang magkasama na kami ulit ni Daddy. Bahagyang may ngiting sabi ni Aki. Oo nga, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala dito kay Aki. Pasensya ka na kung wala ako sa tabi mo noong mga panahong pinagbuntis mo siya. Pero ngayon, hindi ko nasasayangin ang bawat oras. Sisiguruhin kong maayos ang future ng anak natin. Madamdaming sambit ni Ark. Mami, kasama po pala namin si Ate Susan. Siya nga palang tumayong para kong mami nitong mga nakaraang buwan. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na kami nagkita ni Daddy ulit. Nag-uumapaw na saya ang puso ni Aki. Lalo pa ngayong nakakasama niya na ang kanyang ama. Hindi man lumaking kasama ang kanyang mami, kontento na siya sa mga masasayang alaalang binubuo niya kasama ang amang si Ark. Matapos dumaan sa sementeryo, dumiretso na silang tatlo sa mall para mamasyal at mamili ng kung ano-ano. Kita sa mga mata at ngiti ni Aki na masaya rin siyang makitang nagkakasundo ang kanyang Daddy Ark at Ate Susan. Habang nasa kainan, ikinagulat naman ni Susan nang biglang tumawag sa kanya si Nurse Nancy mula sa Home for the Aged. Hello, Nurse Nancy, ano yun? May problema ba? Tanong ni Susan. Ma'am Susan, ano po